Ayan. And we are recording. Hello, my dear. My dear is Scorpio. November 17 hanggang November 23, 2024, mga my dear is Scorpio. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Scorpio, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so 17 to 23, my dear Scorpio. Tingnan natin muna ang eksena sa November 17, my dear. Dapat nandito yung lamesa ko eh. Pero, sige, gaganyan tayo. Okay, my dear. May time kasi na gusto kong humarap sa camera. May time naman na ayaw ko. Okay. So, we have here the energy of the very beautiful world card, my dear. And ang kanyang partner is the 5 of sword. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is Scorpio na energy is more on kinaya mo, my dear, is Scorpio, maski mag-isa ka. Kinaya mo, maski na inabandon ka. Okay? Kasi itong 5 of sword na to, madalas tong nagre-release ng energy na parang pinabayaan ka na ikaw ang mag-isip. Pinabayaan ka na ikaw ang magsolusyon, or as in, like, literal, my dear, na energy ng abandonment siya, my dear, okay? Pero so far, nagre-release siya, my dear, ng napakagandang energy na kinaya mo. Okay? Kinaya mo kung ano man yung pagsubok na yon. So, there's a tendency na baka meron kang accomplishment or meron kang achievement or baka meron na matatapos na isang journey mo, my dear Scorpio, kahit na mag-isa mo itong ginawa. Okay? So, very nice na opening na energy, my dear. Let's go tayo ng November 18, my dear Scorpio. November 18, the Justice card, okay? And the 9 of Cups, okay? So, my dear, nakakatanggap ako, my dear, ng energy na yung mga pinaghirapan mo, my dear, yung mga, just in case naka-experience ka, my dear, in the past, na mga hindi balance at hindi maayos na pangyayari sa buhay, okay? I think, okay? Yan o, parang lahat, my dear, ay pumapabor sa'yo, okay? Yun ang nakukuha ko dyan, okay? Ang ganda ng energy. So far, very positive yung energy, my dear. Maliban sa yun nga, may konting energy tayo nasasagap galing sa nakaraan na parang kinaya mo to mag-isa. But kung pagbabasingan lang natin yung energy, my dear, ng 17 and 18, napakaganda, my dear. Accomplishment, achievement, success, okay? Na-overcome mo, my dear, yung mga challenges, yun na sinasabi ng card, okay? Kung noon, my dear, hindi balance, my dear, ang timbangan para sa'yo. This time, parang mas pumapabor sa'yo, my dear, ang mga bagay-bagay, which is very, very nice, okay? So, November 19, okay? November 19, araw-araw akong kumukuha ng card, my dear, and parang pinagtatagpi-tagpi ko na lang, my dear, yung mga energy. Hindi naman literal na sinabi kong November 3 of Wands. Hindi naman ibig sabihin, my dear, na sinabi kong November 17, November 17 talaga siyang nangyayari. Most of the time, my dear, kinocompress ko yung energy para makuha mo yung isang buong pictures. Pero yung ibang nanonood, pag sinabi kong November 17, talagang inaabagan talaga nila na November 17, eto yung mangyayari. Pero I do suggest na parang tingnan mo yung bigger pictures na lang ng reading na ito. Okay, we have here, my dear, the 3 of Wands, okay? Tama, 3 of Wands, okay? The 3 of Wands, okay? So, sa energy ng 3 of Wands is more on upgrade, okay? The Devil energy, marami sa inyo, my dear, ang makakaalis sa distraction na energy, okay? Napakaganda na nare-release niya na energy, my dear. If just in case na nasa isang sitwasyon ka that somebody's actually controlling you, na meron mga taong kinokontrol ka,
or parang hindi ka makaalis-alis sa isang toxic or negative na situation. Napakaganda, my dear. And ay nakaka-receive ako ng energy, my dear, na parang yung mga tao na posibleng gumawa sa'yo ng hindi maganda, they are receiving karma sa mga araw na ito, my dear, from 17 to 23, my dear. So, napakaganda, my dear, nung energy na, may posibilidad, my dear, na meron kang travel, okay, sa energy ng 3 of Wands. And kagaya na sinabi ko sa'yo kanina, my dear, meron mga tao, my dear, na pag sinabi ko kasing November 19, ay inaabangan nila na November 19. So, posible, my dear, na November 19 ay meron kang mga travel na mangyayari, my dear. Pero, posible naman na any day, my dear, na November ay meron kang travel na mangyayari, my dear. Okay? Or, if just in case meron kang ini-expect na any good news or any approval, my dear, visa man to, or kung ano man yon na may kinalaman sa pag-alis or travel, there is a 100% na excuse me, 100% na possibility, my dear Scorpio, na makuha mo yun, my dear. For example, baka nag-aano ka ng bakasyon, okay? Bakasyon, or parang gusto mo magbakasyon. Posibleng sa mga araw na to, my dear, marireceive mo, my dear, na yes, pwede ka na magbakasyon, or pwede ka nang umalis, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas, or something, yung mga ganon, okay? So, let's go tayo, my dear, November 20. Okay? November 20, nakatingin ako dito kasi meron ako maliit na kalendaryo. The Hangman, my dear, okay? So, related sa energy ng situation and energy ng Moon card, okay? Sa energy ng Moon card, nakukuha ko, my dear, na may konting sadness itong week na to, my dear, kasi parang sobrang daming pagbabago ang mangyayari sa'yo, my dear. And at the same time, marami kang realization na may isip, my dear Scorpio, sa mga pinagdaanan mo, okay? Medyo may konti siyang kalungkutan, pero I think it is just normal, my dear Scorpio, pag nag-end na yung isang chapter ng buhay mo, my dear, na panahon na para parang mag-move on, okay? Parang wala naman talaga mananatili sa ganun talagang sitwasyon. So, parang, nakukuha ko dito is, meron siyang konting sitwasyon, my dear, na parang nalulungkot ka, or nagiging emotional ka, especially sa November 20, my dear. Pero, I think na ma-overcome mo naman siya. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. Or para siguro baka naaawa ka rin, okay? Naaawa ka kung sino man yung mga maiiwanan mo, okay? Yun na nakukuha ko, my dear. Posible. Okay, so let's go tayo November 21. November 21, my dear, is Scorpio. We have here the energy of the Two of Swords, okay? And the energy of the Ace of Pentacles, okay? Mas pipiliin mo kasi, my dear, talaga yung mga bagay na magdudulot ng growth sa'yo, magdudulot ng success sa'yo. Kaya, maski sabihin natin, my dear Scorpio, na hindi bukal sa loob mo yung gagawin mo dahil baka meron ka maiiwan or meron mga tao, my dear, na napalapit na talaga sa puso mo or nasanay ka na dun sa isang sitwasyon. I think, my dear, mas pipiliin mo pa rin, my dear, talaga na mag-move forward. Yun na nakukuha ko, my dear. Mas practical yung energy mo, my dear. Yun na nakukuha ko. Mas pinipili mo yung pera, mas pinipili mo mag-save, okay? Mas pinipili mo yung mga new opportunities, my dear. So, yun na nakukuha ko. Next is November 22. November 22, my dear. November 22 is Scorpio. The Eight of Wands, okay? I think meron din energy, my dear, na kasi bumalik yung Five of Swords. Naalala mo si Five of Swords, my dear? Okay? Lumabas sa pinakaunang card natin kasama ng ating word card, which is yung energy, my dear, ng abandonment. Yung parang kinaya mo maski mag-isa ka, my dear. So, there is a Eight of Wands, message of the universe, messenger to eh. So, posibleng, my dear, na baka meron din mga tao na minsan inabandon na ka, my dear, o minsan iniwanan ka, and then parang bumabalik sila ngayon, or parang gusto nilang bumalik, my dear, nang dahil siguro nakikita nila na kinaya mo, or parang mas okay yung kalagayan mo ngayon, my dear Scorpio. Pero, nakukuha ko, my dear Scorpio, na parang, yun siguro yung nakukuha kong energy kanina, na parang kang naawa, okay? Pero,
mas pinipili mo kasi, my dear, yung mga bagay na makakabuti sa'yo. So, siguro, maski bumalik itong energy na to or magparamdam sa'yo, my dear, I think parang hindi mo na siya i-entertainin o parang hindi mo na siya ipapapasukin, my dear, sa buhay mo. Kasi, to the point, my dear, na kinaya mo mag-isa at gumaganda naman na yung flow ng life mo as of this moment, hindi mo na talaga siya as in talaga kailangan. And I think baka yung iba sa inyo, my dear Scorpio, is meron pa rin talagang energy na parang meron pa rin traumatic, okay? Parang natotrauma siguro, my dear, na baka ngayon lang to, ngayon lang siya mabait, or parang ngayon lang to okay, tapos eventually, hindi na, okay? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Last card, November 23, my dear Scorpio. Diba? Dapat nandito yung lamesa ko. Kasi pag dito ko nilagay ang lamesa ko, my dear, basta hindi maganda. Basta ganito na lang. Patagilid na lang ako ng ganyan. Okay, November 23, my dear Scorpio. The Knight of Pentacles and the Five of Pentacles, okay? So, marami sa inyo, my dear, ang magti-take ng action regarding sa problema na may kinalaman sa financial, my dear. Mga problema, may mga issue na may kinalaman sa usapin ng financial. I think marami talaga sa inyo, my dear, ang very focused talaga na ma-resolve to, my dear. And sinasabi naman ng card na magiging maganda yung mga action na gagawin mo, my dear, sa mga susunod na araw, especially ngayong week na to, from November 17 to November 23, my dear Scorpio. And then parang umaayon siya sa'yo. Ang medyo distraction lang talaga dito, my dear. Kanina kung mapapansin mo rin, meron din lumabas na devil, my dear. And sinasabi doon na nag-move forward ka galing sa isang devilish na energy. Yung pagbalik, my dear, nung devilish na energy, and yung pag-control mo, my dear, ng emosyon mo, na parang nalulungkot ka or parang naaawa ka. Pero at the end of the day kasi, parang mananaig pa rin talaga, my dear Scorpio, na mas importante ka. Parang mas mahalaga ka, my dear. Parang ganon. And at the same time, siguro yung trauma o yung takot, my dear Scorpio, ay nandoon pa rin, my dear. Marami talaga sa inyo, my dear, mag-start. Posible mag-start ng negosyo, mag-start ng panibagong career. Meron ako nakukuha mga magbabakasyon, okay? Or mga lilipat ng trabaho, yun na nakukuha ko, my dear. Posible din makikipaghiwalay, lalayo sa toxic na energy. And dahil nagtatanggal ka, my dear, ng mga mabibigat na baggage or yung devilish na energy, sabihin natin, my dear, nagko-create yun ng panibagong space sa buhay mo, which is ang ganda. Kasi siguro baka punong-puno ka na kasi talaga, my dear. And alam naman natin, my dear Scorpio, na pag tayo ay punong-puno na, my dear, we are fully loaded talaga. Hindi nakakapasok yung mga bagay na dapat talaga nasa space natin or nasa buhay natin. I hope you're getting my point, di ba? Kaya minsan kinakailangan natin mag-release, kinakailangan natin mag-let go, kinakailangan natin magtanggal ng mga tao at mga bagay-bagay, or minsan maski sa bahay natin, kung masyado na masikip, masyado nang maano, kinakailangan talaga natin mag-alis. And yun yung pinaka-eksaktong nangyayari sa'yo, my dear, from November 17 hanggang November 23, 2024, na una na o-overcome mo. Maski mag-isa ka na o-overcome mo, na paglalabanan mo yung mga problema, mas focus ka na masolusyonan yung mga problema. Yun lang, siguro mayroon mga tao na nakikita na nagiging okay ka at kinakaya mo yung mga bagay-bagay maski mag-isa ka. Kaya they are deciding na parang bumalik sa space mo or sa buhay mo. Pero sinasabi dito, my dear, na mayroong mga rejection na mangyayari sa side mo. At yun nga, hindi mo papapasukin tong mga tao na ito sa life mo. But so far, my dear Scorpio, congratulations sa mga magagandang bagay na mangyayari sa'yo from November 17 to November 23, 2024. Okay? So, my dear Scorpio, yan ang reading mo para sa yung November 17 hanggang November 23, 2024. Somehow, my dear Scorpio, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po, my dear Scorpio, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!